Teka, bago ako magtanong, siguraduhin mong alam ko ang sagot. Sige, tanong mo na para malaman natin. Okay, may tanong ako. Sa tingin mo, ano ang nangyari? Bakit yata ang China ay sobrang agresibo sa pag-abutin ng West Philippine Sea? Anong nangyari? Kailan kaya nag-umpisa yan? Kaninong administrasyon? At sino ang nag-pamper sa China? Bakit naging ganito sila? In short, yung tanong mo sa akin, sinong kumunsinte sa China? Oo, yun. Okay, nagpalaki ng ulo nila. Ito yung tarantadong matandang nasa dahig. Duterte. Hindi kasi, tignan nyo ha, balikan natin, nung panahon ni Pinoy, paano nadurog ang administration ni Pinoy? Di ba ginamit laban sa kanya at kay Trillanes na sila yung nagbenta ng Scarborough sa mga Chinese. And that was very, very effective na campaign strategy ni Duterte. Diba? Hanggang ngayon, tinamasa pa rin ni Trillanes yung masamang paninira ni Duterte na, alam niyo naman, inamin niya naman publicly bilang piskal, natutunan niya magtanim ng intriga, magtanim din ng ebidensya para makuha yung pinakagusto. In short, sanay na sanay siya sa paglalaro ng kinabukasan ng buhay ng isang tao, maging matagumpay lang. Si Digong na naman, yung nakatadong nasa dahig. Ngayon, so, naalala ko noong kanyang campaign period na talagang sabi ko, mukhang hindi nagkamali ang Marcos loyalist, ang pamilya Marcos sa pag-endorse. Because I believe he was endorsed like a month prior to election. Kasi lagi siyang underdog, pang-anim lagi sa surveys eh. Ngayon, nung na-endorso, nag-step up. Di ba? Umangat talaga siya ng todo. Ngayon, yung mga campaign strategy niya na makabayan, yun ang hinahanap ng mga Pilipino, yung taliwas doon sa naging paninira kina Pinoy na nagdemanda sa China, pero sabi drama lang yun. Di ba? Then magje-jet ski, tutusok ko yung bandera ng Pilipinas doon sa artificial island, sa airport na ginawa doon. Kahit patayin ako, sabi niya, okay lang. Yun pala, sabi niya, mga gunggong daw yung mga naniwala sa kanyang campaign promise. Chorba lang pala. Di ba? Ngayon, isa sa mga dahilan din kung bakit tinalikuran ko si Duterte since April 30, 2023, dati akong avid defender ni Digong. Since 2019 na nag-start ako mag-political vlogging. Dahil bilang isang Pilipinistang aktivista, malaking insulto sa akin na ipagtatanggol ko, hahanapan ko ng palusot yung kanyang pagbibenta sa Pilipinas sa panig papabor sa China. At nagpatuloy yun eh. Di ba? Diba, sabi niya noon, nung sinita siya, bakit mo pinauwi yung mga Filipino na may ginagawa, yung mga taga Coast Guard or Navy na may ginagawa doon sa isang feature natin para sa mga parang silungan ng mga mangingisda. Ang sabi ni Duterte ron, the Chinese were there because we are friends. Ang karugtong pa, sabi pa niya, ganito, pinauwi ko yung mga tao natin kasi ayaw kong mapatay sila ng mga Chinese. May pamilya yang mga putang inang yan. Sabi niya nun. Yung naisip ko ngayon. Yung nga naisip ko, akala ko ba we were friends? Ba't nila papatayin yung mga sundalo natin doon? Pinauwi niya. Simply to justify ng pagpapauwi. Parang kay Marcoleta, ngayon, na gusto niyang i-give up ang claim na KIG para yung isang batas na napirmahan noong 2024, kung di ako nagkakamali, ay mapaamyendahan niya dahil ayaw na ayaw ng China ang batas na yon. Kasi yun ang nagpapatatag ng hindi lamang ng West Philippine Sea, hindi ng KIG rin. And besides, wala ho tayong opsyon para mamili kung ano ang i-give up. Di ba? Yung KIG, nandiyan na yan eh. Oo, totoo yung sinasabi niya. Lagpas ang Pag-asa Island sa 200 nautical miles exclusive economic zone. That's beyond. Actually, 270 nautical miles. Bago pa nagkaroon ng UNCLOS, bago pa natin na-ratify ang UNCLOS, nung panahon ni Apulacay, that was 1984, 1978, kiniklaim na natin ng KIG. Si Cloma, 1950s pa,
pumosisyon na doon. Isang Filipinong negosyante. Di ba? So meron tayong basis. Hindi natin ito dapat na nabibitiwan natin ng KIG claim for the sole purpose makapag-drawing na tayo ng mapa natin na may coordinates ng West Philippine Sea. Kung tutuusin, kung pwede nating ituring yung Pag-asa Island na nasa labas ng exclusive economic zone natin, ituring natin ito bilang overseas territory natin. Lagpas yan sa territorial 12 nautical miles territorial water natin. Lagpas sa EEZ. Okay nga yung may teritoryo tayo ron, di bongga? Di ba? Hindi pwedeng dahilan na lagpas doon sa EEZ. Ibibitiwan mo. Ba't naman ang Guam at ang Hawaii? Lagpas-lagpasan, hindi binibitiwan ng Amerika. At walang sino mang matino na nagde-demand yan sa Amerika na bitawan nyo dahil malayo sa inyo. Di ba? So malaking kagaguhan ng hindi nalalaman ng mga kababayan natin eh. Meron kasing batas na recently, panahon pa nila Senator Tolentino na aprubahan yon din ni PBBM. At yung sinasabi nila na lagpas yan, yung Maritime Act. Ngayon, yung lagpas yan doon sa sa EEZ natin. That's fine. Kasi 2024, sa pamamagitan nun, nag-file na tayo ng petition para sa extension ng ating continental shelf. Para makover yun. Ang Vietnam, meron din yan eh. Para makover nila yung parakale. Makover nila yung mga nahawakan nila features. Katulad rin ng ginawa natin na nag-grant tayo, yung sa Philippine Sea, sa Pacific Ocean, yung Caldera. Sa atin na yon, sa Pilipinas na yon. Di ba? Benham Rice. Yon. Sa Pilipinas na yon. So yun yung in-apply rin natin para dyan sa KIG. Kaya wala tayong dapat na i-give up. I-give up mo yung claim na to. Mas madali pa hong tanggapin, i-give up natin si Marcoleta. Di ba? Siya yung dapat i-give up natin. At isa kang malaking kahihiyan sa mga taga-Iglesia ni Cristo na sumuporta sa iyo. Naniniwala sa iyo na ikaw ay paglalaban mo ang interes ng Pilipinas. Sabihin natin mabuti yung kanyang layunin. Sabi niya, lagyan natin ng legal foundation. Pero yung manggagaling sa isang senador, ang option ay mag-give up ng isa sa mga claim natin. Sus Mariosep, napakalabo nun. Kahit sabihin pa na walang international recognition ng KIG, still sa Spratly Island, group of islands na yan, yung kung sino yung nakaposisyon doon at mayroong soberanyang in-exercise, may gobyerno tayo ron. Munisipyo yun eh. O, diba? May fixed territory sila. Kompleto ang elemento natin doon. Sa lugar na yun, wala lang yung sariling supply ng tubig. Kaya nga loko-loko talaga. Alam nyo, ganyan ang mga tao na yan. Pilit nila nga hanapan ng butas para lamang mapaboran ang interes ng China kesa sa interes ng kababayan nila, kesa sa interes ng Pilipinas. So mabuti, maraming mga Filipino at hinahayaan ng Pangulo natin na bukod kina Tariela, maraming pwedeng magsalita. And that is actually a leverage for the President na China, I'm willing to talk, I'm willing to negotiate, pero yung pabor namin ang mangingibabaw. Kasi ang mga Filipino, they will not yield. Marami nang bukas ang kaalaman tungkol dyan. Nalala ko yan, nagsimula yan na awareness ng mga Filipino when the President said, Filipinos do not yield. Tapos yun na. Di ba? Nagsimula na yung awareness. At good luck sa kanila. Sana sa 2028, mga kababayan, sama nyo si Robin Padilla. Anyway, Robin Padilla is not going to run anymore. Because hindi po natin siya deserve. Tama yung asawa niya, ibulsa na lang niya si Robin. Nakilala si Robin sa pagiging makabayan. Lumalaban sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. He was known for that. Kaya lang, nung naging senador na tuta ni Duterte, tanaw ng malaking utang na loob, nagbabago yung paninindigan. At ngayon, talagang kain-suka na, nga. Diba? Tapos tatakutin pa tayo ng napakababaw. Yung mga binibili natin produkto, made in China, binabayaran namin yon. Hindi bina 1, 2, 3 yun. Hindi yun bigay. Lugi pa nga kami dahil wala tayong mabilihan eh.
Hindi yung galing China lang eh. Lugi tayo kasi madaling masira. Di ba? Marami nga China dahil sa Pilipinas. Dapat nga eh, magpasalamat sila. Nahakot nila pati Oo. ari-arian natin. Gusto ka ulit. Yan ang kakapal na mukha. Ganit. Hindi kasi, alam nyo, hindi ho kasi sila tao. Sila Xi Jinping, hindi sila tao. Alam nyo kung bakit sila hindi tao? Ito yung kwento doon. May kumatok. Sabi, sino po yan? Katingin niya. Ha? Akil hanap iyo, mami. Ako, pasingil na pa utang. Sabi niya, ano utang ni mami? Mami mo, utang akin, siopaw. Sabi niya, sandali lang po. Punta sa nanay niya, Nay, may naghanap sa'yo tao sa labas. Bakit? May utang ka raw sa siopaw. Lumabas yung nanay. Paglabas niya, oh. Sabi sa anak niya, nanghiya ka? Anong may tao? Eh ano? Inchik yun eh. Oh, hindi sila tao, inchik sila. Alright, so thank you.